Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid at sa lahat po ng mga televiewers? Sana po abutin kayo na nasa kapayapaan at ligtas sa lahat ng mga mabibigat na karamdaman ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay kasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Maraming salamat kapatid na Michael. Mga kapatid, mga kaibigan, muli po, inaanyayahan namin kayo, samahan niyo kaming muli ni kapatid na Michael sa isa na namang napakahalagang pagtalakay. At bago tayo magsimula sa isang paksa, muli tayo nagpapasintabi sa mga kababayan nating Katoliko. Inuulit-ulit po namin, hindi nyo kami kaaway. Ayaw naming manuligsa, hindi po namin gagawin yun. Ang ginagawa po namin, inihahayag po namin sa inyo ang katotohanan, batay po sa mga talata ng Biblia para tayo makarating sa wastong paraan, magkakasama tayo sa wastong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang paksa po natin ay napakahalaga sapagkat ito ay nauukol sa tinatawag na kumpisal. Pagkukumpisal sa pare ng mga Katoliko. Kapatid na Bobby, ano ang iminamatwid ng mga Catholic defenders ukol sa aral nila na pagkukumpisal sa pare ng mga Katoliko? Inuutusan daw ng ating Panginoong Diyos ang mga tao o tayo. Inuutusan tayo ng Panginoong Diyos na magtungo raw sa mga pare para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At Diyos mismo daw po ang nag-utos sa atin. Pakinggan po natin sila. Ayan po ang katanungan. Talaga naman, lagi pong tinatanong yan, Father Abe, no? Kung bakit kailangan pang dumaan sa mga pari ang pagkukumpisal para tayo mapatawad ng Panginoong Diyos sa ating mga pagkakasala. Lagi pong itinatanong yan ng ating mga kaibayo at maging ng mga kapwa po nating Katoliko. Ano po ang katugunan natin sa katanungang yan? Yes, at bilang isang pare, Brother Mars, ako po'y nagagalak na sagutin ang katanungang iyan. Unang-una po, tayo ay inutusan ng Diyos na magtungo sa mga pari para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Diyos po mismo nag-utos. Diyos mismo ang nag-utos, kapatid na Adrian. At dito po'y napakalinaw, walang inutos ang Diyos na dumiretso lang kayo sa akin. Opo. Sapagkat kapag sinabi mo dumiretso ka sa akin o dumiretso sa Diyos, saan ka pupunta? Sa hangin, titingala ka sa kalapaap? Ang unang ipinapapansin natin dito, kapatid na Bobby, yung sinabi ni Mr. Abe na Sapagkat kapag sinabi mo dumiretso ka sa akin o dumiretso sa Diyos, saan ka pupunta? Sa hangin, titingala ka sa kalapaap? kapatid na Bobby, ayon sa Biblia, mali ba na dumiretso ng pagtawag at pananalangin sa ating Panginoon Diyos? Tumingala, mali ba yon? Hindi mali kapatid na Michael. Yan mismo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuti po basahin natin dito po sa Juan 17:1 at 3. At ganito po ang pahayag. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Kaya malinaw dito kapatid na Michael, mga taga-subaybay, na nung manalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos, ay diretso po sa Panginoong Diyos at nakatingala siya sa langit. Kaya ang tanong, mali ba ang ginawang ito ng ating Panginoong Hesukristo? Ang totoo, kapatid na Bobby, kung sakali noon buhay na si Mr. Abe at nasa tabi ang ating Panginoon Kristo, marahil katabi pa si Mars. Ano sa palagay mo sasabihin ni Mr. Abe at ni Mars? Baka sabihin niya, Panginoon, mali yung ginawa niyo. Ba't kayo dumiretso? Kailangan niyo ako, pare ako eh. Dapat dumaan kayo sa akin. Ba't nananalangin kayo? Tumingin pa kayo sa alapaap? Mali yan. Mali yan. Sa makatwid, mga kapatid at mga televiewers namin, sa simula pa lang, maling-mali na po ang itinuturo ni Mr. Abe na kung mananalangin daw po ay diretso at nakatingala sa langit. May kumpas pa siya. Mali naman ang sinasabi, kapatid na Bob. Kaya baka naman na may batayang talata sa Biblia. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabi na
Yung pagugumpisal dapat dumaan sa pare, kapatid na Bob. Meron ding ginagamit na batayan. Ang problema lang, kapatid na Michael, mali ang pagkaunawa doon sa talatang ginagamit na batayan. Pakinggan natin sila. Ngayon po mga kapatid, saan ba natin mababasa na kailangan ang pare para sa kapatawaran ng mga kasalanan? Kapatid na Adrian, saan po ba natin mababasa itong utos ng Diyos na kailangan ng mga pare sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? Dito po babasahin ko po sa Levitico Kapitulo 5, versikulo 5. At mangyayari na pagka siya'y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala, at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanang pinagkasalanan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan. Napakalinaw po sa Napakalinaw. kabatiran ng lahat, yung salitang saserdote, ang translation po nun ay pare. Kaya para sa mga depensor katoliko, kailangan daw dumaan sa pare ang tao para mangumpisal. Dahil ang translation daw ng saserdote ay pare, kapatid na Michael. At anong salin po ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan namin? Anong salin ng Biblia ang kanilang ginamit para patunayang ang katumbas ng terminong saserdote ay pare, kapatid na Bob? Ang magandang balita Biblia, pakinggan natin sila. Yes, totoo po yan, Brother Pars. Ang hawak ko po dito ngayon, ito pong ang magandang balita Biblia. No? This is 2005 published translation. At sabi po dito sa nasabing talata, no, Leviticus chapter 5 verse 5, kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, that is confessing sa wikang English, Brother Mars. confess. At upang siya'y mapatawad, dito po sa verse 6, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Pero itong matindi dito, ihahandog ito ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Kaya yan ay batas ng Diyos, utos ito ni Yahweh. At pagkatapos ito yung batas sa templo pa sa Jerusalem nung araw. Sana kapatid na Bobby ay napansin ng ating mga sumusubaybay na ang ginamit ni Mr. Abby na talata ay ang nasa Levitico 5:5 hanggang 6 para po patunayang ang pangungumpisal o pagpapahayag daw ng mga kasalanan ay dapat gawin sa pare. Pero sa talatang binasa, may sinabi bang sa pare? Ulit para mapansin nila. May sinabi bang sa pare dapat mangumpisal? Walang ganon, kapatid na Michael. Walang ganon? Wala. Ang totoo, napakalinaw naman, siya mismo ang bumasa eh. Pakinggan natin siya uli. Kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, that is confessing sa wikang English, Brother Mars. Talagang dapat ipahayag ang kasalanan. Pero wala sa talata na ginagamit nilang batayan na sa pare dapat ipahayag. Pero paano pinipilipit ni Mr. Abby yung nasabing talata? Ang sabi ni Mr. Abe, Pero itong matindi dito, ihahandog ito ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. may dalawang bagay kaming nais na ipapansin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay. Una, talagang nakasulat ipahahayag ang kasalanan. Pero hindi po binanggit sa talata na sa pare, na yan ang translation nila sa saserdote. Ikalawa, talagang ang hihingi ng kapatawaran ng kasalanan ay maghahandog. At ang mangunguna sa paghahandog ay ang saserdote, kapatid na Michael. Kaya ipinagdidiinan natin, hindi po sinabing sa saserdote o pare
hihingi ng tawad o mangungumpisal. Paano ngayon yung sinabi kanina ni Mr. Aben na Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa Opo. kasalanan. o kapatid na Bobby, yan ba'y mali o hindi tama? Pareho. Mali at hindi tama. Ba't mo nasabi kapatid na Bobby na mali at hindi tama? Mabuti, basahin po natin. Dito po sa awit 32:5, dito po sa salin na King James Version, ganito po ang ating mababasa. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Pero paano yung sinabi kanina na Napakalinaw po sa Napakalinaw. kabatiran ng lahat, yung salitang saserdote, ang translation po nun ay pare. Granting na yun nga ang translation, kapatid na Michael, doon sa salitang saserdote, tinumbasan nila ng pare. Pero itong dapat nating maunawaan. Talagang meron pong mga saserdote sa panahon po ng bayang Israel. Meron ding saserdote sa panahon po ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, yung mga pari ngayon ng Iglesia Katolika ay ibang-iba kaysa mga saserdote noon, kapatid na Michael. bakit natin sinabing iba ang mga saserdote noon sa bayang Israel kung ihahambing sa mga pare ngayon ng Iglesia Katolika Romana? Kung iisa-isahin po natin, kulang po ang ating panahon. Ang isa po roon, ang mga saserdote doon sa bayang Israel noon ay may asawa at mga anak, gaya po ni Aaron. Ganito po ang ating mababasa sa Exodo 6, ang talata po ay 23. Napangasawa ni Aaron sa Elizabeth, na kapatid ni Naason. At dito naman po sa Exodo 29:1, ito pong ating mababasa. Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kaya si Aaron ay may asawa at mga anak at itinalaga bilang isa sa mga saserdote sa panahon ng bayang Israel. Pero sa kabilang dako, mga kaibigan, ano naman ang kalagayan ng mga paring Katoliko? Sila po ba ay pinahihintulutang magkaroon ng asawa at mga anak? Hindi, kapatid na Michael. Ito po, babasahin natin dito po sa aklat ng Iglesia Katolika ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ang tinutukoy, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ito po ang kanilang mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. At pagka Biblia ang ating binasa, kapatid na Bobby, yung bang pagbabawal ng pag-aasawa, sana wag naman silang magdaramdam sa atin. Yan ba'y aral ng Diyos batay kay Apostol Pablo? Yan nga ang nakalulungkot, kapatid na Michael. Hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Dito po sa unang Timoteo 4:1 at 3, ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Napakalinaw po ang nabasa natin. Ang aral na sinusunod ng mga paring Katoliko ay hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Kaya, paano natin maaasahang aral ng Diyos ang kanilang ituturo, kapatid na Michael? Kaya magkaiba po ang pare o saserdote ng Iglesia Katolika Romana kung ihahambing po sa mga saserdote sa panahon ng bayang Israel. Kaya balikan na natin yung ating paksa, mga kaibigan. Tama po, mangumpisal o magpahayag tayo ng ating kasalanan diretso sa Panginoon Diyos. At kung may dadaanan man sa panalangin, sapagkat siya ang ating tagapamagitan sa Diyos. Sino ang ipinakikilalang tagapamagitan natin sa Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Michael at mga taga-subaybay. Dito po natin mababasa sa unang Timoteo 2:5. Ito po ang pahayag. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus.
Kaya ang atin pong malalapitan upang tayo tulungan na ipanalangin sa Diyos para mapatawad ang ating kasalanan ay walang iba po, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang ating tagapamagitan sa Diyos. At tinitiyak ni Apostol Pablo, isang tagapamagitan natin sa ating Panginoon Diyos. Pero, ganito rin ba ang aral o doktrina na itinuturo ng simbahang Katoliko? Hindi, kapatid na Michael. Sapagkat napakarami nilang tagapamagitan na pwedeng lapitan upang sila raw ay ilapit sa Panginoong Diyos. Baka sabihin nila, nagbibintang tayo. Basahin natin sa kanilang aklat. Dito po sa Katisismo, pahina 16, at ganito po ang ating mababasa. Ako'y makasalanan. Ako'y magkukumpisal sa ating Panginoong Diyos na makapangyayari sa lahat. Kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo at kay San Agustin, Ama natin, sa lahat ng santos. At sa iyo, Padre, nagkasala ako sa panimdim, sa pagwika at sa paggawa. Ako nga ni sala, ako'y makasalanan. Sala nga akong lubha. Kaya nga yata nananalangin ako kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agustin, Ama natin, at sa lahat ng santos na ako'y ipanalangin nila. At ikaw naman, Padre, ako'y ipanalangin mo sa ating Panginoong Diyos. Yamang kahalili ka ng Diyos dito sa lupa, ako'y kalagan mo sa kasalanan ko at parusahan mo ako. Amen, Jesus. Kaya napakarami po na itinuturo ng Iglesia Katolika na kanila pong tagapamagitan at yan ay labag po sa nakasulat sa Biblia. At kasama nga doon yung iba't ibang mga pare ng simbahang Katoliko na dinadasal na kinukumpisalan at pinagpapahayagan ng kanilang mga kasalanan. Teka muna, naalala ko, pinag-uusapan na rin natin yung tungkol sa pagpapahayag at kumpisal. Naalala ko si Mr. Soriano, mga kaibigan. Alam po ba ninyo na meron din siyang ikinumpisal, ipinahayag? Ano yung kapatid na Bobby, yung ikinukumpisal ni Mr. Soriano? Yung tungkol sa kanyang pagiging mangangaral, kapatid na Michael. Oh, tama. Na pagkatapos siyang atakihin, siraan ng kapatid na Felix Manalo at ibang mga tagapangaral, anong sinabi niya at kumpisal niya tungkol sa kanyang sarili? Palpak daw siya na tagapangaral. Eto. Pakinggan po natin siya. Nakita nyo punto ron, mga kapatid? Kaya alam nyo, pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo? Palpak yun. Ha? Si Kibuloy? Lalong palpak yun. Si Bilarde? Palpakan yun. Si Periol? Matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan, pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano? Palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Kapatid na Bobby, baka naman nagbibiro lang siya nung sabihin sa'yo, palpak. Teka muna, kung pag-uusapan po, halimbawa ay doktrina na may kinalaman sa pag-aabulo yung paghahandog, anong kanyang ipinahayag na may buong kapaimbabawan? Panoorin natin ang kanyang pahayag sapagkat kung hindi ito susuriin, hindi natin malalamang palpak siya. Pakinggan natin. Mahal na Diyos yung nagbibigay ng masaya. Kaya kayo nananagot sa Diyos, no? Pero para turo ko, ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Pero para turo ko, ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Dito, basta ayon sa kinasyan ng puso mo, maluwag sa kalooban mo, at ayon sa pagkakilala mo. Kapatid na Bobby, alang-alang sa mga sumusubaybay natin, ano pong katunayang hindi siya tapat sa kanyang ipinahayag noon? Paano siya manghingi ng pera sa kanyang miyembro? Panoorin po natin siya. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon eh. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang, meron ng 20 milyon. Di ba kapatid na Bobby, hayag na hayag? Palpak o hindi palpak si Mr. Soriano? Palpak siya mismo umamin. Aminado sapagkat kitang-kita, iba ang kanyang sinasabi
sa talagang aktual na kanyang ginagawa sa kanyang mga miyembro. Kaya balikan natin yung ating tinatalakay na sa Diyos tayo dapat mangumpisal. Bakit tama at makatwiran lang na sa Diyos humingi ng tawad at humingi ng ating mga kailangan? Sapagkat sa Diyos tayo nagkasala, kapatid na Michael at mga taga-subaybay. Pakinggan po natin dito po sa awit 51:3 hanggang 4, ganito po ang pahayag. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa'yo o sa'yo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Malinaw po na sa Diyos tayo nagkasala, kaya sa Kanya tayo dapat humingi ng tawad. Kaya marami tayong kababayan na kahit sila may mga katungkulan pa sa Iglesia Katolika, nang maunawaan po nila ang aral na tinitindigan ng Iglesia ni Cristo, iniwan ang kanilang pagiging Katoliko at umanib po dito sa Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin ang isa sa kanila. Dati po akong seminarista ng Catholic Church. Na-inspired kami ng pare o na-inspired kami ng mga elders na mga seminarista rin dati. Yun po, doon po parang sinasabi dati sa aming relihiyon na nagsimula yung bukasyon namin na para sa pagpapari. Yung formal studies, doon po namin, una po, nung unang taon nyo po sa seminaryo, kailangan nyo pong maging aspirants muna. Yun po, babatayan kung makakaproceed po kayo for postulancy. And then, yung third year po namin, yun yung novitiate. Nagtagal po ako sa seminaryo po ng 5 taon. Marami po akong tanong sana. Gusto na itanong sa mga pare. Isa sa mga gustong itanong ko po dati ay pagiging Diyos ni Kristo. Kasi nga ho, yung pagiging Diyos ni Kristo ay, yun nga, may 3 persona kami. May isang Diyos at may 3 persona. Ini-explain po sa amin ng pare na Diyos si Kristo, as a seminarian, naniniwala lang po kami. Sinasabi ko kasi po parati sa amin na, sa pananampalataya mo lang yan. Pananampalatayanan mo lang. Huwag ka nang magtanong-tanong kung saan ba nga ganon po. Hindi na raw kailangan magtanong. Nababatay rin po sila sa kung sino yung papa na nagsabi nito, kung sino yung santo na nagsabi nito. Yun po, nauuwi po sa ganun. Sa tao lang yung nagdideklara na Diyos si Kristo. Sa Biblia, iba naman yung sinasabi po. Nung seminarista rin po ako, meron na po akong idea about Iglesia ni Cristo. Yung kaibahan po ng Iglesia ni Cristo at ng Catholic Church po, ano ba mas paniniwalaan natin? Yung sariling kalooban lang ng pare o yung mga salita talaga ng Diyos? Sa Iglesia ni Cristo ay nababatay po talaga sa Biblia. Kaya po, pang 5 years ko po, doon po ako nag-decide after 5 years. Parang wala nang kabuluhan yung pag-i-stay ko po ng seminaryo. Kaya po, lumabas po ako. Sa kadahilan ng hindi kami bumabatay sa Biblia talaga. Naanyayahan po ako sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kasamahan ko rin po sa paaralan po kung saan ako nagtuturo ngayon. Nung una po yun, na ayaw ko rin. Pero nung kalauna na ho na patuloy na ho yung doktrina ko po, marami po akong nalaman at saka marami po akong nakita na wala talaga sa pagiging Katoliko ho. Yung turning point po kung saan ay gusto ko talagang maging Iglesia ni Cristo po ay yung inexplain sa amin yung pagiging Diyos ng Ama at saka pagiging tagapamagitan at pagiging tao
Panginoong Hesukristo. At saka ang isa pa po yung nawiweigh ko kasi yung between salita ng Diyos at saka homily ng pare. Kasi nga inisip ko na sino yung paniniwalaan ko or ano yung paniniwalaan ko. Mga salita ng Diyos na yun po binibigay parati ng iglesia, doon po lahat may kasagutan yung mga tanong, o yung homily ng pare. Yung naramdaman ko po nung una ko pong pagdalo sa pagsamba, kakaiba rin ho. Siyempre maninibago po talaga ako sa pagpasok sa iglesia. Kasi nga yung nakaugalian naming pagsamba, makatayo ka lang kahit saan, enough na. Maka-adoration ka lang, enough na. Yung sa iglesia yung naramdaman ko yung pagsama ng Ama. Nung naging kaanib po ako ng iglesia na po ng Kristo, dito po ako namangha. At saka, yun po, yung pag-welcome po ng mga kapatid. Yung pagkakaisa ng mga kapatid. Kapag sinabing ganito, dapat makiisa ka talaga. In terms po sa disiplina. Yung mga yung mga seminarista dati na kakilala ko po, di po ako titigil na aanyayahan sila para masama po sa Iglesia ni Cristo. Dahil sumasampalataya po ako na ito po yung totoong reliyon. Dito po sama-sama kami maglingkod at maligtas po sa araw ng paghukom. Ikinararangal ko po na ako po ngayon ay Iglesia ni Cristo. Sana po sa lahat ng mga inabot ng palatuntunang ito, hangad namin na kayo po ay makaunawa at makaliwanag sa mga aral ng Biblia na aming itinataguyod. Basbasan at pagpalainawa ng Panginoon Diyos, kayo at ang inyong buong sambahayan.